Minor de edad naging biktima ng prostitusyon ng mahikayat na barkada. Barkadang gamit ng mga taga-Sunsol. Nabugaw! Ito ang mismong operasyon ng Anti-Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation noong nakaraang Sabado. Tanto ka! Bakit may trafficking ka? Ang target, isang lalaking di umano'y pinagsamantalahan ang isang minor de edad na babae. Dawit din ang sinasabing kasabwat niyang bugaw. Pero hindi namin inaasahan ang mga susunod na nangyari. Mayo pa lang ng taong ito, minanmanan na ng investigador ang isang nakababahalang reklamo tungkol yon sa prostitusyon sa isang lugar. Ang napili umanong biktimahin, mga batang babaeng edad 14 hanggang 16. Sa aking pagkakaalam, matagal na to. Kadalasan dun, mga edad 14. Mga ganun mga bata. Ngayon, yung mga nabiktima ron, nandiyan pa rin. At ang masaklap, naging biktima rin ang 16 na taong gulang na anak ni Joseph na si Jenny, parehong hindi na natunay na pangalan. Sagana sila sa kapangaral ko, paalala. Iwasan nyo yung mga ganitong klaseng babarkadahin. Na baka mapahama kayo. Pero hindi ko maubos maisip kung bakit nagkaganon pa. Siguro sa lakas ng impluhensya ng barkada. Aminado si Jenny na ang mga kaibigan niya, mga kapwa minor de edad, ang kumumbinsi sa kanyang pumasok sa ganitong gawain. Nainganyo raw siya dahil sa malaking bayad. Kung gusto ko daw magpa-booking, ganun daw. Tapos bibigyan daw ako ng pera. 30,000, ganun daw po. Ang itinuturo namang pasimuno ng kawalangyaan, ang tatlong sinasabing bugaw. Isa sa kanila ang tatawagan naming Rex. Sabi nila sa akin, papakalala daw nila sa akin si kasi yun daw yung magdadala sa akin sa Paranaque para mag-booking. Bilang ebidensya, ipinakita pa sa amin ni Jenny ang mga text message sa kanya ni Rex. Sinamahan pa kami ni Jenny sa lugar na pinagdalhan daw sa kanya ni Rex nung una siyang ibinenta sa customer na tatawagan naming Bong. Basketball card. May nakikita ka mong Yan, dito po. Pinasakay nila ako dun. Eh, kuya daw. Dadalhin daw nila ako ng Paranaque. May nag-aantay daw na customer. Labis daw pinagsisihan ni Jenny ang nangyari ng araw na yon. Bakit ko nagawa yun? Hindi naman ako na ginugutom ng papa ko. Tsaka binibila naman ako ng mga gamit. Kaya naktapat na ang dalagita sa kanyang ama matapos ang pananamantala. Kaya naman agad naming inilapit ang kaso sa Anti-Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation dahil nakasaad sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi namin maaaring ihayag ang anumang pagkakalinlanlan tungkol sa biktima pati na rin sa sospek. Kinabukasan, isinailalim sa medical legal examination si Jenny. Ayon sa resulta, positibong sumailalim si Jenny sa pananamantala. Kaya naman, kumilos na ang NBI. Lumalabas yun sa medical legal report niya, no? Na merong heel laceration sa kanyang ari. At ito'y dulot doon sa may penetration ng isang blunt object. Pumunta siya rito, nag-file siya ng complaint regarding doon sa nabinugaw siya sa isang kliyente, no? Dito, it's already a clear case of human trafficking. Kahit doon sa kliyente, makakasuhan siya ng human trafficking, child abuse. Agad nagsagawa ng plano ang mga operatiba. Para raw ma-corner ang mga sospek, kailangang hintayin muna ang tawag ng di umano'y bugaw na si Rex. At sa udyat ng kanyang tawag, magkakasingilan na. Nandito po sa school. Kahit magkano, sige na bukasan lang. Bukas po, alas 3. Noong taong 2010, ika-4 ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na may mataas na bilang ng child prostitution. Nahihikayat din sila dahil hindi naman nila alam na talagang merong masamang pagdadalhan sa kanila. So nahihikayat sila na sumama dahil ito yung peer stage eh. So kapag ang mga
kaedad nila o kaibigan nila ang nagyaya sa kanila, nahihirapan silang mag-say ng no. Habang hinihintay ang tawag ng itinuturong bugaw na si Rex, tiniktika naman ng investigador ang ilang lugar sa Metro Manila na sinasabing nagiging sentro na rin ng child prostitution. Isa ang 2nd Avenue sa lungsod ng Caloocan na di umano'y pugad ng prostitusyon. Ilang 10 taon migit na yung kalakaran doon. Kasi yung lugar na yun, tinatawag na nilang barangay prosti. Makailang ulit ng sinugod ng investigador at ng mga alagad ng batas ang lugar na yan. Sa side naman ng biktima, no, siyempre, it's economics. Dahil nga siguro sa hirap, no, at nangangailangan siya ng pera. Kasama ang aming asset, matyaga kaming nagbanban sa lugar. Napansin naming tila may inaabangan ng dalawang ito. Isa sa kanila ang biglang lumapit sa amin. Ilang sandali pa, nakaharap na namin ang ilang babaeng pinag-iinalaang minor de edad. At dahil sa panuntunan ng aming programa, nagdesisyong na kaming umalis. Inilapit na namin ang natuklasan namin sa City Social Welfare and Development Office ng Caloocan. Samantala, makalipas ang ilang araw, muling kinontak si Jenny nang itinuturo niyang bugaw na si Rex. Ayon sa text message ni Rex, may booking daw uli si Jenny sa una at tanging niyang naging customer na si Bong. Ito na ang hudyat ng pagsalakay ng mga operatiba para iligtas ang iba pa niyang kasama. May iniaalok din daw si Rex na ibang paraan para kumita siya ang mag-recruit ng iba pa niyang kakilala. Talaga naman! Tinatanong niya ako kung gusto ko daw ba magkapera. Tapos sabi niya sa akin, magdala daw ako ng mga classmate ko para magkapera daw ako. Bibigyan niya daw akong 2,000. Dahil dito, pinuuna ng NBI ang grupo magsasagawa ng operasyon. Sa isang mall na pagkasunduang magkita sina Jenny at Rex. Habang naghihintay si Jenny, matyagaring nagabang ang NBI at ang investigador. Alerto ang lahat dahil maaaring dumating ang target anumang oras. Maya-maya pa, dumating ang sasakyang ito at pumarada sa di kalayuan. At nang lapitan nito si Jenny, bingo! Positibo ngang si Rex ang nagmamaneho nito. Sinundan namin ang sinasakyan ng dalawa hanggang huminto sila sa isang kainan. Doon lang namin nalaman na hindi pala totoong may naghihintay na customer kay Jenny. Sabi niya sa akin, gagamitin niya daw muna ako eh. Tapos bibigyan niya ako ng 1,000 para habang wala daw yung na customer ko dapat nung araw na yun. May allowance daw ako, sabi niya. Isang text message kasi ang pinadala ni Rex kay Jenny. Ayon sa text, si Rex na raw mismo ang tatayong customer ni Jenny. Kapalit ang 1,000 piso. Naloko na. Naku po, makalipas ang ilang sandali, bumalik ang dalawa sa sasakyan. Muli namin silang sinundan. Dahil lubang delikado ang kinalalagang sitwasyon ng batang si Jenny. At para maiwasan muling mapagsamantalaan ng bata, sa puntong ito hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga operatiba. Susunod, ang nagpakilalang bukano si Rex, nagala customer pa. Pumrelo kaya siya sa pag-aarangkada ng mga operatiba.